I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako mga bes, mayroon ng upload videos update sa inyo. Nako, ngayon pa lang alam na diba si Sara Duterte na sa Malaysia? Aba mga bes, sa tingin ko, sa nakikita ko, umiikot si Sara, no? Nagta-trouble. Parang nangangampanya siya mga kababayan. Bakit? Kasi may binunyag si Robin Padilla. Goes. Di tama din yung mga haka-haka nyo. Ang magtatandem si Amy Marcos at saka si Sara Duterte 2028. Ang magiging campaign manager nila si Robin Padilla. Sabi ko sa inyo sino ngayon ang namumulitika? Kaya pala kung gaano sila ka-eager na umupo sa palasyo. Ngayon pa lang mga kababayan, nag-umpisa sila na mangampanya at manira. Sabi ko sa inyo. Ito, basahin ko dito Sabi po dito mga kababayan, Abante News. Sabi dito guys, sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia kasama ang mga overseas Filipino worker OFW, pinakilala ni Senador si Robin Padilla, Senator Amy Marcos bilang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Gusto sabi sa inyo diba? Ngayon alam nyo na. Kaya magiging aware tayo na hindi dapat manalo tong mga to. Okay? Ang susuportahan natin guys kung sino i-endorse ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ipinakilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ayan, Amy Marcos, sabi ni Robin Padilla. Agay. Eto pa guys, Ito po guys ng One News. Duterte Marcos 2028. Sabi sa inyo pero kinontra ito ni Salsal Panilo mga beswa. Senator Robin Padilla has expressed support for a possible 2028 tandem between Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos, saying he is ready to serve as their campaign manager. Talaga naman He made the remarks during his speech at the 127 Independence Day celebration Kuala Lumpur, Malaysia on June 12. Ito na guys yung plano nila. Iikot sila. Maaga silang nangangampanya. Tandaan nyo po ito na yung huli nating pagkakataon sana yan. Mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kausapin nyo sila. Hindi tayo pwedeng puro galit. Sino bang nagagalit? Di ba kayo, mga Duterte? Sino ba ang bumibira kay Pangulong Marcos Jr.? Di ba kayo, mga DDS? Si Robin Padilla sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre ng mga senador nila. Sige, mga beswa. Ngayon, ako lang ito in my own opinion lang. Sa sitwasyon na ganito, mga kababayan, ngayon at alam na natin, tatakbo sa 2028, ang magsanib persa dapat ngayon, ang dilaw, pink at ang pula. Kailangan natin magkapit kamay nang sa ganon na hindi dapat manalo ito. Papanaluhin natin kung sino i-endorso ni Pangulong Marcos Jr. Either si Secretary Gibo bilang presidente at vice president si Speaker Martin. Doon tayo mga kababayan. Kailangan natin ipupursige ang mga kampanya. Ako sa Kalye Sorbe ako. Kasi ako talaga nung last 2022 nangampanya ako sa likod ng kamera. Yan ang hindi nyo alam. Ito, alam na natin ito pa. Tingnan nyo yung video ni Robin Padilla dito guys Panoorin nyo. Ang magsasalib sa ating bansa, Inday Sara Duterte. Kaya muna pala. Umaangal yung pangalawang Pangulo. Ito po. Di ko pwede sabihin lola ko rito. Baka sampalin naman ito makasawang sampal. Di naman kami mag-girlfriend.
Gusto ko pong ipakilala din sa inyo, eto, kung merong Bisayang Gabriela Silang, may Ilocanong Gabriela Silang. Dahil naman po, si Gabriela Silang ay taga-Abra. Ito po, ang daming nagtatanong. Ako ang daming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo, totoo siya. Hindi po ako nagsinungaling kailanman. Ako po, napapanood naman niyo siguro noon pa kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung senior. Nung nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, si Rodrigo Roa Duterte. Batas yun. Pangalawa, ako. Na kailangan siyang mailibing. Hindi na mga Huwag balat. yung gagamitin ng matanda. Patay Pinakikilala na ko yun. po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Amy Marcos. O, diba? Tumayo. Kulang sa palakpak! O, narinig nyo? Klaro na yan, ha? Tatakbo yan sa 2028. Ang tanong ko, fit na fit kaya siya bilang Pangulo? Wala naman siyang sapat na kaalaman. Hindi siya fit, guys. Hindi siya qualified. Sa totoo lang, walang eksperyensado, walang alam. Immature, sabi nga ni, Secretary Gadon. Lack of experience. Wala. As in, kulilat ang mangyayari sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Babae ako pero ayaw ko ang babae maging Pangulo. Naku! Parang awa nyo na mga bes. Wag nating hayaan makabalik itong mga salot sa lipunan. Wala namang nagawa. Tingnan nyo naman ang issue nila mag-ama, magkapatid. Di ba? Wag tayong maging guys, magiging utak talangka. Kailangan natin magiging open mind tayo sa lahat ng mga nangyayari in the past at ngayon sa pamumuno ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Tingnan nyo ang issue niya. Yan ang pakaingatan nyo. Kung gusto natin, ang bansa na ito, tuloy-tuloy ang pag-uunlad, hindi pwede natin iluklok tong mga ito. Ay sos, Mariosep. So, dahil dito guys, ano po ang masasabi nyo dito? O yan pinakilala na ang Pangulo at ang Vice magtandem. Sa 2028 yan. Klaro na po yan. So, yun. Ito yung mga nagko-comment guys. So, in your dreams, Mr. Senator, sabi pa, kawawang Pilipinas kapag siya ang naging presidente. Ngayon pa lang, kawawa na ang Pilipinas sa mga senador na tulad nyo. Lagi kayo out of the country. Agay, magtrabaho naman kayo. Kaso iba naman tinatrabaho nyo, maaga pa para mangampanya. Oo, tama yun. Alalahanin niyo maglingkod dapat kayo sa mamamayang Pilipino, hindi sa isang pamilya lamang ng iniidolo nyo. Obvious naman yan guys hindi kaila yan. Guni-guni nyo lang yan. In your dreams, ilusyonado ka. Siya yung magpabagsak ng buong Pilipinas. Ay, for sure yan. Siguro. Yan pa siya yung magpabagsak ng Pilipinas. Ay, tama po. Hindi po kayo nagkamali. Babalik at babalik ang mga Chinese dito. Ang daming napay-deport ng mga Chinese, di ba? Mga banyaga, dahil dyan sa illegal na pugo. Babalik yan. Tandaan nyo yan. Babalik ang mga illegal na yan, bawal na gamot sa Pilipinas. Ay, yung mga nahuli nga ng mga otoridad natin, ng mga illegal na gamot. Akala na si Kanurang nakaupo sa Malacanang. Doon sila nagkamali. Hindi nila pala alam na mas matindi pala yung nakaupo na talagang bantay sa lakay. Hindi talaga sila nakakapasok sa Pilipinas. Kaya nga yung yung 4 billion plus na nakita na palutang-lutang sa dagat na mga illegal na na buswa. Nako, pag-aari guys ng Chinese yun. Yun ang sabi sa balita, sa totoo lang. Kasi hindi sila nakapasok sa pier.
Sa pier, tsaka sa port. Ayun nga, port. At tsaka sa NAIA, hindi sila nakapasok na. Bantay sa lakay ang Pilipinas. Kaya yan, tinapon na lang nila sa dagat. Nakita naman ng mga isda. Ayun. Na turn over tuloy sa PDEA. Maganda yan eh. Hindi natin pwedeng pabalikin itong mga ito kung gusto natin lumago ang ekonomiya ng bansa tuloy-tuloy. Yung ini-endorso ni Pangulong Marcos Jr. ang dapat natin iluklok. Iti-iti, bubuto ka kay Baba, Amy, at sa mga kampo ng kampong nyo. Yan na naginip ng gising si Amy. Kawawa tayong mga Pilipino. Hindi po tayo kawawa. Tayo po ang magpabagsak sa mga yan. Sanib pwersa tayo na hindi natin sila ibubuto. Di ba? In your wildest dream, nakakahiya ang Pilipinas. Nakakahiya kasi sila ang nagdadrag ng Pilipinas sa kahihiyan. Kaya guys, umiikot sila yan. Yan si Sara Duterte para himukin ang mga OFW. You see? Ngayon pa lang, maaga sila ng kampanya. Mas mabuti pang bunutin ka yung bigote mo kaysa mga magboto dyan. Oo, magandang laban ito. Magandang bayaran na naman ito. Oo, sigurado yan. Lalakad ang mga pera niyan. Pero guys, sabi ko, maging aware tayo sa pagboto. Kung gusto nyo, hindi kulilat ang bansang ito. Alalahanin nyo yung mga kapwa nating mga Pilipino, mga mahihirap. Silang higit na kawawa. Bakit? Sa ekonomiya, sa mga bilihin, babalik sa dati na naman yung presyo ng bigas. Babalik yan sa 70. In your dreams. Wala na talaga ang taas ng kumpiyansya sa sarili. Pag yan ang naging presidente, aywan ko lang kung ano ang mangyari sa bansa. Bahala na. Diba? Bahala na sila. Dahil tayo, kapit kamay. Sanib pwersa tayo. Na wag natin ibuto. Yung mga yan. No vote. Diba? Kayo na lang dyan. Libre po. Mangarap. Agay, kawawa naman ang Pilipinas. It's no, big wrong. Robin, kapag si Sara ang maupo ng Pilipinas, kawawa ang Pinas. BP, walang ginawa. Nagbakasyon na ang ginawa. Tama. Travel. To the moon. Agay. Diba guys? Tingnan nyo. Sa pamumuno niya sa DepEd nga, palpak. Anong big achievement niya bilang DepEd at saka bilang BP? Wala, diba? Ngayon, BP pa lang, wala nga siya nagawa eh. Puro kuda-kuda. In your dreams. Ang haba nito guys Kaya kayo na pong bahalang umusga. Ngayon, alam po natin kung sino dapat natin iluklok. Sino pong i-endorso ni Pangulong Marcos Jr. I wish si Secretary Gibo at saka si Speaker ang maging BP niya, walang problema. Titingnan natin. Mas gusto ko ang lalaki mamuno kaysa sa babae. Babae ako pero nako, maawa kayo sa Pilipinas mga kababayan. Yan ang pagsikapan natin. Ito pa, sabi ni Butike, mas maganda siguro si Sara Ruben Padilla. Ang sabi ni Butike, magtandem na lang daw si Sara Duterte tsaka si Ruben Padilla. Oh my goodness. Ex-convict at tukhang queen. Ano mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Grabe grabe sila kaganit sa posisyon, sa powers. Sa kapangyarihan, ika nga. Yung wala balat kayo. Yun kaya hindi ako nagtitiwala doon. Maraming hindi nagtitiwala dyan. Lalo na ikaw. Wala naman talaga nagtitiwala sa inyo. Pati sa wala na nagtitiwala sa kanya. Si PBBM lang sa amin. Yan, sabi ni Butiki, Panilo. Biro nyo yun? Parehong walang alam sa pamumuno. Lack of experience. Magiging Pangulo at Vice Presidente. OMG. So, kayo guys, papayag kayo? Natong mga to, sa kabila ng mga issue laban sa kanila, kinasasangkutan nila, iluklok nyo pa? Huwag kayong magkamali kasi taong bayan ang husga. Ilan ba naman kung INC ang buboto dyan?
O, ilan ba ang bilang ng INC? O, hindi lahat ng OFW naman, maka Duterte. O, ilan ba ang supporters ng Duterte? Sige nga. O, baka naman umaasa kayo sa boto ni Bato at saka ni Bongo. Si Bongo, binuto yan kahit hindi DDS. O, kasi mayroon siyang magandang plataforma, yung malasakit center na nagkatago sa doon. O, kaya binuto ng ibang kapwa Pilipino kahit hindi DDS. O, di ba? So, kaya nga i-spread natin ang mga issue laban dito sa mga Duterte para malaman po ng lahat, magiging aware sila sa 2028. Oh, so yun guys, ang sabi ni Butiki, kayo na po ang balang humusga, mga beswa. Ngayon pa lang ay paghandaan natin ng mga yan. Magiging aware tayo sa mga kandidatong pipiliin natin. So yun guys, see you again on my next upload. Bye bye bye, yan babus. God bless Philippines.